Hinamak na manugang. Kabanata 53. Tumayo si Alex Dixon sa labas ng silid at narinig ang masayang boses ni Mark Lewis. "Nooran, ano sa tingin mo ang aking blueprint?" "Mark, iginuhit mo ang blueprint na ito. Nakakamangha ka talaga. Wala akong mahanap na mali dito." Narinig din ang boses ni Ming Nooran sa labas ng pinto. Si Mark Lewis mismo daw ang gumuhit ng blueprint. Hindi kaya binili na naman niya ito sa kung saan. Pumalaklak ng mahina si Alex Dixon. Tinatamad siyang makinig sa palabas ni Mark Lewis, kaya iniangat niya ang paa at naghanda sa paglalakad. Nang madaanan niya ang siwang ng pinto, bigla siyang napatingin sa loob, at biglang sumimangot. Mukhang pamilyar na naman ang blueprint na ito. Mabilis na naalala ni Alex Dixon. Sa simula ng taong ito, aksidente niyang nakita ang isang disenyo ng blueprint na inilagay ni Jane Lewis sa dressing table sa bahay. Ito ay 70% na katulad ng nasa kamay ni Mark Lewis. Ang blueprint na iyon ay ginamit para sa isang outsourced na proyekto ni Jane Lewis. Ngunit nang maglaon, dahil hindi siya nasisiyahan sa blueprint na ito, nagdisenyo siya ng isa pang blueprint. Hindi niya inaasahan na ang scrap na itinapon ni Jane Lewis ay mapupunta talaga sa mga kamay ni Mark Lewis. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Talagang hindi niya alam kung saan nakuha ni Mark Lewis ang blueprint na ito. Tumingin siya sa siwang ng pinto at nakita niyang nakasabit sa dingding ang disenyo. Tila nakagawa siya ng ilang banayad na pagbabago. Natakot siguro siya na magdudulot ng gulo ang orihinal na may akda. Siya ay sapat na matalino upang magdagdag ng ilang mga pagbabago sa blueprint. Ngunit masasabi ni Alex Dixon sa isang sulyap nito na ito'y gawa ng kanyang asawa. Si Ming Nooran at Mark Lewis ay nakatayo sa harap ng blueprint. Wala sa kanila ang nakapansin kay Alex Dixon na nakatayo sa labas ng pinto. Matapos tingnan ang disenyo sa loob ng ilang minuto, labis na hinangaan ni Ming Nooran si Mark Lewis. "Mark, hindi ko ine-expect na sobrang talino mo sa arkitektura. Hihingi ako ng gabay sa iyo sa darating na panahon." "Walang problema." Puno ng mga ngiti ang mukha ni Mark Lewis, at nakaramdam siya ng panibagong sigla sa kanyang puso. Habang nakangiti siya, iniisip niya sa kanyang puso kung sasabihin niya ba kay Ming Nooran ang totoo. Nag-alinlangan si Mark Lewis ng buong 2 minuto. Siyempre, gusto niyang tamasahin ang pagsamba ni Ming Nooran. Marahil ay makakakuha siya ng magandang impresyon sa kanya, ngunit alam din niya na sa mga koneksyon ng Ming family, kung alam niya ito, tiyak na malalantad ito sa hinaharap. Nagpumiglas siya at pinilit ang sarili na magsalita, "Nooran. Sa totoo lang, hindi ko iginuhit ang blueprint ito. Binili ko ito sa isang outsourcing company." Hinahangaan ni Ming Nooran ang disenyo nang marinig niya ito. Natigilan siya saglit at napalingon kay Mark Lewis. Mariing tumawa si Mark Lewis at napabuntong hininga. "Masyado akong naging abala kamakailan. Sa kasamaang palad, binigyan ako ng kumpanya ng isa pang proyekto para sa City Library. Masyado akong abala para gumawa ng iba, kaya nakakita ako ng construction outsourcing company para bilhin ang disenyong ito. Kung hindi, ako mismo ang gumuhit nito." Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Ming Nooran, ngunit mabilis itong nawala. Sabi niya, "Mark, ikaw ang magiging tagapagmana ng Lewis Company. Ang mga mabibigat na responsibilidad na ito ay dapat na dahan-daang ibigay sa iyo. Ito ay talagang napakahirap." Pagkasabi nito ay muli niyang tiningnan ang disenyo. "Napaka-perpekto ng disenyong ito. Siguradong malaki ang ginastos mo dito." "Oo, gumastos ako ng 2.2 milyon dito. May 2 pang kakumpetensya na gusto ring bilhin ito, ngunit nakuha ko pa rin." Nakita ni Mark Lewis na hindi nagalit si Ming Nooran at agad na nag-relax ng husto. "Sobrang mahal, hindi ba? Hindi madaling bumili ng bagong disenyo ng arkitektura ngayon. At ito ang gawain ng isang master." Ipinagmamalaki ni Mark Lewis, "Ito ay dahil nag-alok ako ng pinakamataas na presyo kaya nakuha ko ito. Kapag naayos na itong City Library ko, handa akong gawin ito sa aking kinatawan na gawain. Magkakaroon din ako ng pagkakataong lumahok sa construction conference." Tumango si Ming Nooran at sinabing may pag-aalala, "Ang pagguhit at pagdidisenyo ng mga manuskrito ay isang napakahirap na bagay. Maganda din na bumili ka ng design blueprint.
Huwag pagurin ang iyong sarili. Naantig si Mark Lewis at halos gustong yakapin si Ming Nooran. Nooran, kung mayroon lang akong asawang maalalahanin tulad mo. Namula ang mukha ni Ming Nooran at bakas sa mukha niya ang pagkapahiya. Mabilis niyang iniba ang topic. Si Alex Dixon, na nasa labas ng pinto, ay umiling at nanunuya sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na uulitin ni Mark Lewis ang kanyang lumang trick at talagang binili ang disenyo ng outsourcing company na gagamitin bilang kanya. Palaki ng palaki ang kanyang pagyayabang, at talagang gusto niyang tumakbo sa International Construction Conference. Natatakot na siya kung pasabugan niya ang pagyayabang na ito balang araw, hindi ito magtatapos ng maayos. Dahil nasa opisina din si Ming Nooran, ayaw pumasok ni Alex Dixon at ilantad siya. Handa siyang tanungin si Jane Lewis mamaya kung alam niya ang tungkol sa piraso ng scrap paper na ito. Aalis na sana si Alex Dixon, biglang may nagmula sa kanyang likuran. Bakit ka nakatayo dito? Naisip ni Alex Dixon, hindi maganda. Kanina lang, nakikinig lang siya sa galaw sa opisina, pero hindi niya napansin ang nasa likod niya. Tumingon siya at nakita niya si Old Lady Lewis kasama ang dalawang katulong. Nakatayo sila sa likuran niya na may maliit na ekspresyon, sinusuri siya. Narinig din ni Mark Lewis na nasa opisina ang ingay. Tumangala siya at nakita niya si Mark Lewis na nakatayo sa labas ng pinto. Galit na sabi niya agad, Alex Dixon, hindi ko inaasahan na ganito kakapal ang balat mo. Talagang pinakinggan mo akong kausap si Nooran. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, hindi ako interesado sa iyo. Napadaan lang ako. Sa tingin ko gusto mo lang mag-eavesdrop. Nakangiting tanong pabalik ni Alex Dixon. Sabihin mo sa akin, ano ang sinabi mo sa loob na natatakot kang marinig ng iba? Napapikit si Mark Lewis. Maya-maya ay nagpakawala siya ng mabigat na umbok at pinagalitan. Wala itong kinalaman sa iyo. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang turuan ng leksyon si Alex Dixon. Pero ayaw niyang umarte sa harap ni Ming Nooran. Malakas siyang ngumuso at magalang na sinabi kay Old Lady Lewis, Lola, anong ginagawa mo dito? Isang malamig na titig ang binigay ni Old Lady Lewis kay Alex Dixon at nilampasan siya at pumasok sa opisina. Pagpasok pa lang niya ay isinara na ni Mark Lewis ang pinto, at halos tumama ang pinto sa ilong ni Alex Dixon. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Not to mention this door, kahit pader ay hindi nakakaharang sa kanyang pandinig. At saka, wala siyang interes na makikinig sa pagmamayabang ni Mark Lewis. Aalis na sana siya, may narinig siyang sambat sa tenga niya. Nanggaling sa loob ng pinto ang marahas na pagsaway ng matandang ginang Lewis. Mark, sabi niya, itinuturing mo ba ang aking mga salita bilang walang kaugnayang tsismis? Alam mo ba na kahit maganda ang binili mong disenyo, mayroon ng 3 o 4 na bersyon sa industriya na eksaktong pareho? Lola, paano ito posible? Natigilan si Mark Lewis. Pagkaraan ng ilang segundo, dumating ang kanyang natarantang boses, gumastos ako ng 2 milyon. Saan mo nabili? Bakit hindi mo muna tinanong? Galit na galit si Old Lady Lewis. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Mark Lewis sa harap ni Ming Nooran. Hindi malaking bagay na hayaang masayang ang 2 milyon sa kumpanya. Kung hindi ko napansin ngayon. Kung itatayo mo ang mga gusali batay sa disenyong ito, hindi mo lamang pagtawanan ang industriya dahil sa pangungopya, pagtatawanan din nila ang Lewis Company dahil sa pagiging bulag at walang nagagawang makilala ang blueprint. Si Mark Lewis ay parang bang may kidlat na tumatama sa kanya. Matagal siyang natigilan bago sumigaw at galit na paano ito. Malinaw na sinabi sa akin ng kumpanyang iyon na ito ay espesyal na natanggap ng isang master mula sa city. Malamig na bumuntong hininga si Old Lady Lewis at sinabing, saang maliit na kumpanya mo nakuha ang blueprint na ito? Sa tingin ko malamang niloko ka. Ayos lang mawala ng malaking pera, pero, kapag ang reputasyon ng Lewis Company ang nawala, kahit gaano man karaming pera ang mayroon ka, hindi mo ito matutubos. Abangan ang susunod na kabanata.